May isang pangyayari sa Barangay San Pedro na hindi malilimutan ng mga kapitbahay. Si Mang Ricardo, 74 na taong gulang, ay kilala sa pagiging matipid at maalaga sa mga tanim niyang gulay sa bakuran. Sa tuwing bibili siya ng pagkain sa palengke, iniingatan niyang huwag masayang kahit isang hibla. Ngunit isang araw matapos kumain ng nilagang may sibuyas at kamote, ininda niya ang pananakit ng tiyan, pagsusuka at matinding panghihina. Sa unang tingin, parang simpleng indigestion lang. Pero nang siya'y isugod sa health center, nalaman na ito pala'y food poisoning at ang sanhi hindi bulok na pagkain, kundi maling paraan ng pag-iimbak. Hindi lang si Mang Ricardo ang ganito. Sa libu-libong senior sa buong Pilipinas, maraming hindi alam na may ilang gulay na kapag hindi na imbak ng tama, unti-unting nawawala ang sustansya, nagiging tahanan ng mikrobyo at masama pa sa katawan. At ang masakit dito, akala natin safe yung ginagawa natin kasi ito na yung nakasanayan. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 7 gulay na dapat itinatago sa refrigerator. Hindi dahil gusto lang nating mapatagal ang freshness nila, kundi dahil ito ang literal na linya sa pagitan ng kalusugan at kapahamakan. Bawat gulay may dalang aral, bawat maling hakbang may kapalit, at bawat simpleng kaalaman pwedeng magligtas ng buhay. Kung ikaw ay isang senior na seryoso sa kalusugan mo o may minamahal kang lolo't lola na gusto mong alagaan, huwag kang bibitaw hanggang dulo. Hindi ito basta video lang, isa itong paalala mula sa mga tunay na karanasan ng matatanda. At ngayon, ibinibigay ko ito sa iyo. At habang nanonood ka, gusto kitang tanungin, may gulay ba sa bahay ninyo na basta na lang nilalagay sa mesa o ref kahit hindi ka sigurado kung tama ba ito? I-type mo sa comment section kung ano ang karaniwang gulay na nakaimbak ngayon sa bahay ninyo. Baka isa yan sa mga babanggitin natin. Baka itong simpleng sagot mo ang makapukaw sa ibang nanonood na gawin din ang tama. Dahil dito sa gintong edad, hindi lang kalusugan ang pinangangalagaan natin, kundi ang iyong karapatan na tumanda ng ligtas, may dangal at may alam. Simulan na natin. Isang talong, akala mo matibay pero delikado pag naiwan sa labas. Marami ang nag-aakalang ang talong ay isa sa mga pinakamatibay na gulay. Hindi ito agad nasisira, hindi agad nalalanta, at kadalasang iniimbak lang kung saan may espasyo sa kusina. Pero alam mo ba na kapag ang talong ay iniwan sa labas ng refrigerator, lalo na sa mainit at mahalumigmig na lugar gaya ng karaniwang kusina ng maraming Pilipino, unti-unti itong nagiging peligroso sa kalusugan ng mga seniors? Ang talong, bagamat mukhang resilient, ay isa sa mga gulay na sensitibo sa temperatura. Ayon sa mga eksperto sa food science, ang talong ay may mataas na water content at natural enzymes na aktibo sa room temperature. Ibig sabihin, habang nakatambak lang ito sa mesa o basket, nagsisimula ng maapektuhan ang loob nito, kahit hindi pa halata sa panlabas na anyo. Kapag naiwan sa labas ng ref ng higit sa 2 araw, nagsisimula ng masira ang cellular structure ng talong. Ano ang epekto nito? Una, bumababa ang levels ng nasunin, isang makapangyarihang antioxidant na nagbibigay ng kulay at panlaban sa oxidative stress. Pangalawa, ang texture nito ay unti-unting nagiging malambot at mamasa-masa, bagay na perfect para sa pagdami ng bakterya gaya ng Pseudomonas at Listeria. 2 uri ng mikrobyo na kilalang banta sa mga matatanda na may mahinang immune system. Isang pag-aaral sa National Institute of Food Safety and Quality Control sa Southeast Asia ang nagsiwalat na ang talong na iniimbak sa room temperature ay nagkakaroon ng 4 na beses mas mabilis na microbial growth kumpara sa talong na nakaimbak sa 10 degrees Celsius o mas mababa. Hindi lang ito usapin ng texture o lasa. Usapin na ito ng pananakit ng tiyan, pagtatae, at sa ilang malalang kaso,
food poisoning na maaaring maging delikado sa mga senior na may iba pang karamdaman. May isa pang mapanganib na aspeto. Ang kulay ng talong ay mapanlinlang. Kahit medyo malambot na at may pagbabago na sa loob, ang panlabas na hitsura nito ay kadalasang pareho pa rin. Kaya maraming matatanda ang nag-aakalang okay pa ito, lalo na kung ito'y ipiprito o ilalahok sa adobo. Ang hindi nila alam, nagluluto sila ng gulay na halos wala ng sustansya at may dalang panganib sa tiyan. At kung ikaw ay may hypertension o sakit sa puso, mas dapat kang mag-ingat. Bakit? Kapag ang talong ay nagsisimulang mabulok, naglalabas ito ng histamine at tyramine, mga compound na maaaring mag-trigger ng mataas na presyon o migraine. Dalawang kondisyong karaniwang dinaranas ng mga Pilipinong edad, 60 taas. Ano ang tamang gawin? Ang tamang paraan ng pag-iimbak ng talong ay ilagay ito sa refrigerator, ngunit hindi basta-basta lang. Balutin ito ng paper towel para sumipsip ng moisture, ilagay sa plastic bag na may butas, at itabi sa crisper drawer kung saan kontrolado ang halumigmig. Iwasang hugasan ito bago ilagay sa ref dahil ang basa nitong balat ay pabor sa pagdami ng amag. At higit sa lahat, gamitin agad sa loob ng 3 araw mula pagbili. Huwag hintaying malambot na ito bago lutuin. Tandaan, kapag lumambot na ang talong, lumalambot din ang depensa ng katawan mo laban sa sakit. Ang isang simpleng hakbang tulad ng paglalagay ng talong sa tamang lugar ay maaaring maging malaking proteksyon para sa iyong kalusugan. 2, sayote, tahimik na kalaban. Kapag iniwan sa labas, maagang gumigising si Aling Terya araw-araw para magtinda sa kanto ng prutas at gulay. Isa sa mga laging binibili sa kanya ay sayote. Mura, masustansya at maraming lutuin ang bagay dito. Minsan sa ginisang gulay, minsan sa tinolang manok. Pero may isang gabi, matapos ang hapunan, naramdaman ni Aling Terya ang hindi niya maipaliwanag na paninikip ng tiyan. Akala niya, simpleng kabag lang. Ngunit makalipas ang ilang oras, hindi na siya makatayo sa sakit. Sa health center, sinabi ng doktor, may kontaminasyon sa kinain ninyong gulay, malamang mula sa sayote. Iyon na ang huling gabing basta-basta niyang iniwan sa labas ang mga gulay na hindi pa niluluto. Ang sayote ay isa sa mga gulay na madalas maliitin pagdating sa pag-iimbak. Simple lang ang itsura, matibay sa unang tingin, pero sa katotohanan, isa ito sa mga pinakamabilis magbago ng kalidad kapag naiwan sa silid na may mainit na temperatura. Isang pangkaraniwang kondisyon sa maraming bahay sa Pilipinas. Sa bawat oras na nakatiwangwang ang sayote sa mesa, unti-unti itong naglalabas ng moisture mula sa loob. Dahil likas itong may mataas na water content, mabilis itong nagiging mainit at basa sa ilalim ng balat. Isang paboritong kondisyon ng mga amag at mikrobyo. At ang mas malala, sa edad 60 taas, kapag ang pagkain ay may kahit kaunting fungal contamination, maaaring hindi na ito kayanin ng tiyan at bituka na dati sanay sa kahit anong ulam. Ayon sa mga pagsusuri, kapag ang sayote ay hindi agad na refrigerate sa loob ng 24 hanggang 40 oras, nagsisimula na itong mawala ang natural na vitamin C content nito. Para sa mga seniors, ang vitamin C ay hindi lang para sa resistensya. Ito rin ay pampabilis ng paghilom ng sugat, pampababa ng inflammation, at panlaban sa oxidative stress. Lahat ay kritikal para sa isang katawan na nagkakaedad. Isa pang hindi alam ng karamihan, kapag ang sayote ay lumambot na sa labas, kahit sa maliit na bahagi lang nito, nagkakaroon ito ng microtears sa balat. Mula sa maliliit na siwang na ito, pumapasok ang hangin at alikabok at sa loob ng 6 hanggang 12 oras, pwede na itong pagmulan ng bakterya. Ngunit dahil walang amoy at walang pagbabago sa itsura, madalas naluluto pa rin ito. Isang tahimik na panganib na hindi agad napapansin.
Kaya kung kayo ay tulad ni Aling Teria na gustong magluto ng masarap pero ligtas na ulam, ang sayote ay hindi dapat isinasantabi sa labas ng ref. Itago ito agad matapos bilhin. Ilagay sa plastic o net bag, huwag masyadong sikip at itabi sa crisper drawer. Siguraduhing tuyo ang balat bago ilagay upang maiwasan ang pag-ipon ng moisture. Ang simpleng pag-aalaga sa isang murang gulay tulad ng sayote ay maaaring makatulong hindi lang sa panlasa kundi sa buhay mismo. Tandaan sa edad natin ngayon, hindi na natin pwedeng sabihing, okay lang yan. Dahil ang isang okay lang na gulay, kapag mali ang pagkakatago, ay pwedeng maging dahilan ng isang hindi inaasahang karamdaman. Mas masarap kumain kung alam mong ligtas ang niluluto mo. At mas panatag ang katawan kapag alam mong pinrotektahan mo ito mula sa pinanggagalingan ng sakit, kahit galing pa ito sa sayote. 3. Sibuyas. Matibay sa luto, mahina sa init. Ang sibuyas, isa sa mga pinakakaraniwang sangkap sa bawat kusina. Mapa-adobo, sinigang o ginisang gulay, hindi kumpleto ang lasa kapag wala ito. Pero dahil sa pagiging karaniwan, madalas din itong nababalewala pagdating sa tamang pag-iimbak. Ilan sa atin ang basta na lang inilalagay ito sa basket sa sulok ng kusina, minsan sa tabi pa ng kalan kung saan mainit at mahalumigmig. Ang hindi alam ng karamihan, sa ganitong kondisyon, unti-unting nawawala ang bisa ng sibuyas. At sa ilang pagkakataon, nagiging panganib pa sa kalusugan. Ang sibuyas ay may natural na panangga, ang tuyong balat nito na parang papel. Ito ang unang proteksyon laban sa hangin, liwanag at bakterya. Pero sa mainit na silid na walang bentilasyon, ang balat na ito ay nababasa ng halumigmig sa hangin at sa halip na panangga, nagiging breeding ground ng amag. Sa loob ng ilang araw lang, nagsisimula ng mabuo ang microfungi sa ilalim ng balat, na kapag hindi mo napansin at naluto mo pa, pwede kang makakain ng amag na nakakapagpairita sa bituka. Dagdag pa dyan, ang sibuyas ay may natural na sulfur compounds. Ito ang nagbibigay ng health benefits gaya ng anti-inflammatory effects, protection sa puso at support sa utak. Ngunit ang mga compound na ito ay napaka-sensitive sa init. Kapag iniwan ng sibuyas sa mainit na kusina, unti-unting nawawala ang natural na sulfur content nito. Ang resulta, mas mahinang epekto sa katawan, mas kaunting proteksyon laban sa pamamaga at oxidative stress. Ang pinakadelikado sa lahat, kapag hiniwa na ang sibuyas at iniwan sa labas, mas mabilis itong sinasalakay ng bakterya. Mula sa simpleng E. coli hanggang sa Listeria, maraming mikrobyo ang mahilig sa malamlam na bahagi ng hiwang sibuyas. Kaya kung may nakasanayan kang magtabi ng kalahating sibuyas sa labas para sa susunod na luto, panahon na para baguhin ang gawing ito. Ano ang tamang gawin? Kung hindi pa nababalatan ng sibuyas, ilagay ito sa basket na may hangin, malayo sa liwanag. Pero kung nabuksan na, lalo na kung hiniwa, ilagay agad sa refrigerator sa loob ng sealed container. Huwag basta balutin lang sa plastic at iiwan sa mesa. Mas mainam kung ilalagay sa resealable glass jar para hindi magkalat ng amoy at hindi rin makahawa sa ibang pagkain. Kung nakikita mong kapakipakinabang ang ganitong mga impormasyon para sa kalusugan mo bilang senior, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Dito sa Gintong Edad, bawat tip ay nakabase sa agham, karanasan at malasakit. Ayaw naming may isa pang Aling Teria o Mang Ricardo na magkasakit dahil lang sa maling pag-iimbak ng gulay. Ang simpleng hakbang gaya ng paglalagay ng hiniwang sibuyas sa tamang lalagyan ay makakapagligtas sa iyo mula sa hindi inaasahang sakit. Ang kalusugan mo mas mahalaga kaysa sa kaginhawaan ng pwede na yan. Dahil sa edad nating ito, hindi na dapat sakto lang. Dapat sigurado. 4. Pechay. Malusog sa plato, mapanganib sa palad. Sa Barangay Santa Lucia,
kilala si Lola Sabel bilang Gulay Queen. Araw-araw siyang bumibili ng sariwang pechay sa palengke at madalas makikita sa harap ng kalan, ginagawang sinabawan, ginisa o iniihaw na may bawang. Isa lang ang problema, iniwan niya ang mga dahon ng pechay sa ibabaw ng mesa buong maghapon. Isang araw matapos kumain ng ginisang pechay, nilagnat si Lola Sabel. Inakala nilang simpleng ubo o lamig lang, ngunit sumunod na araw hindi na siya makakain at nagsusuka na. Dinala siya sa klinika at doon nalaman, foodborne illness mula sa napabayaan ng madahong gulay. Ang pechay ay isa sa mga gulay na pinakamabilis masira kapag naiwan sa labas. Hindi ito tulad ng karot o sibuyas na may natural na panangga. Manipis ang dahon, mataas ang moisture content at sobrang sensitibo sa temperatura. Ayon sa mga eksperto, ang pechay ay nagsisimulang mag-oxidize at mawalan ng nutrisyon sa loob lamang ng 2 oras kung naiwan sa room temperature, lalo na sa bansang kasing init ng Pilipinas. Hindi lang ito issue ng pagkalanta o pagkasira ng itsura. Sa ilalim ng mga dahon ng pechay, kapag naiwan sa maiinit at mahalumigmig na kapaligiran, mabilis na nagdodoble ang dami ng E. coli at salmonella. Para sa mga kabataan, maaaring mild lang ang epekto. Pero para sa mga senior tulad ni Lola Sabel, na maaaring may hypertension, diabetes, o mahina na ang tiyan, ang ganitong klaseng bakterya ay maaaring mauwi sa pagkakaospital. At hindi mo ito agad mapapansin. Minsan ang pechay ay mukhang okay pa. Berde pa rin, may konting kintab. Pero sa loob, ang folate, vitamin K at fiber na inaasahan mong makuha ay unti-unting nawawala. Ang tinatawag mong healthy meal ay maaaring wala ng benepisyo at mas malala, pwedeng magdulot pa ng sakit. Kaya kung isa ka sa mga senior na ginagawang bahagi ng araw-araw na pagkain ang madahong gulay, oras na para itama ang pag-iimbak. Huwag hayaang nakakalat lang sa kusina ang pechay. Balutin ito ng paper towel, ilagay sa breathable plastic bag, at itabi sa crisper drawer ng ref. Huwag ding hugasan bago ilagay. Gawin lang ito kapag lulutuin na. Huwag mong hintaying maranasan mo pa ang naranasan ni Lola Sabel. Sa edad natin ngayon, ang bawat maliit na desisyon, kahit simpleng paglalagay ng gulay sa tamang lalagyan, ay pwedeng makapagligtas sa iyo sa malaking sakuna. Kung ang plato mo ay puno ng berde, tiyaking ligtas ang pinanggalingan nito. Dahil ang pechay, kung hindi mo aalagaan, ay hindi rin makakatulong sa pag-aalaga ng katawan mo. 5, siling haba, maanghang na kaaway kapag mali ang imbak. Sa dami ng Pilipinong mahilig sa maanghang, hindi mawawala ang siling haba sa mga paboritong ulam, pampalasa sa sinigang, panggisa sa tinola o idinadagdag sa sausawan. Simple pero malakas ang epekto. Ngunit marami ang hindi nakakaalam na kapag ang siling haba ay iniwan sa labas ng refrigerator, lalo na sa mainit at mahalumigmig na kusina, unti-unti itong nawawala ng bisa at maaaring maging mapanganib sa kalusugan. Ang siling haba ay may natural na compound na tinatawag na capsaicin. Ito ang nagbibigay ng anghang at siya ring may anti-inflammatory at pain relief properties. Ayon sa mga pag-aaral, ang capsaicin ay sensitibo sa init at liwanag. Kapag naiwan sa room temperature ng mahigit sa 1 araw, bumababa ang capsaicin level nito ng halos 35% at kasabay nito, nababawasan ang benepisyong inaasahan mong makuha para sa sirkulasyon at panlaban sa pananakit ng kasukasuan. Ngunit hindi lang ito tungkol sa pagkawala ng sustansya. Ang siling haba ay manipis ang balat at may maselan na internal structure. Kapag ito ay naiwan sa labas, nagsisimula itong mangitim sa dulo, lumambot sa gitna at maging basa sa loob. 3 palatandaan ng fungal decay. Sa sobrang init, lalong bumibilis ang proseso at kapag niluto pa ito sa ganitong kondisyon, hindi lang bitter o panis ang lasa, kundi may posibilidad ding magdulot ng food poisoning.
lalo na sa mga matatandang may mahinang tiyan. Isa pang hindi alam ng karamihan, ang siling haba ay madaling makahawa ng amoy at lasang panis sa ibang gulay na katabi nito. Kaya kung inilalagay mo ito sa ibabaw ng mesa o sa isang basket na kasama ang iba pang gulay, maaari nitong kontaminahin ang buong batch. Hindi sa pamamagitan ng lason, kundi sa pamamagitan ng amag, basa at oxygen exposure. Ano ang tamang paraan? Ilagay ang siling haba sa isang resealable plastic bag o mesh bag at itago sa crisper drawer ng refrigerator. Kung maaari, huwag itong hugasan bago ilagay. Ang sobrang moisture ay nagpapabilis ng pagkasira. Kung may mga hiwang bahagi o sirang balat, mas mabuting lutuin agad o itapon na. Ang mga sirang sili ay pwedeng pagmulan ng Aspergillus spores, isang uri ng amag na delikado sa baga ng matatanda, lalo na sa may hika o COPD. Sa isang tingin, parang wala namang problema. Pero sa loob, tahimik nang bumabagsak ang kalidad. At bilang isang senior, hindi na natin dapat tinitiis ang pwede na sa pagkain. Dapat ligtas, masustansya at maingat. Hindi lahat ng maanghang ay mabuti, lalo na kung hindi mo alam kung saan ito galing at paano ito inimbak. Ang tunay na pag-aalaga sa katawan ay nagsisimula sa kusina. At sa bawat hiwa ng siling haba, tanungin mo, ligtas ba ito? O baka sunog ang tiyan mo hindi sa anghang, kundi sa maling pag-iingat. 6. Broccoli. Tahimik na nawawala ang lakas kapag naiwan sa labas. Si Mang Isko ay 69 na taong gulang at may arthritis. Araw-araw siyang iniinda ang pananakit ng tuhod at likod. Pero naniniwala siya sa natural na paraan ng pagpapagaling. Kaya nitong huli, sinubukan niyang gawing bahagi ng kanyang dieta ang broccoli. Ayon sa nabasa niya, makakatulong ito sa inflamasyon. Bumili siya ng 3 ulo sa palengke at tuwang-tuwa siyang itinambak lang ito sa ibabaw ng mesa, katabi ng mga patatas at kalabasa. 1 linggo ang lumipas bago niya ito naluto. Sa isip niya, matigas ang broccoli, tiyak na hindi agad nasisira. Pero matapos lamang ang ilang subo, napansin niyang mapait, malambot at hindi na kasing sigla ng dati ang lasa. Ilang oras pa ang lumipas, sumakit ang tiyan niya. Binaliwala niya ito noong una hanggang sa nagka-diarrhea at panlalamig ng katawan. Marami sa atin ang may maling paniniwala na ang broccoli ay matibay dahil matigas ito. Pero ang totoo, ito ay isa sa mga pinakasensitibong gulay pagdating sa imbakan. Ayon sa mga eksperto, ang broccoli ay may mataas na antas ng sulforaphane, isang compound na may kakayahang labanan ang pamamaga, linisin ang atay, at pigilan ang pagkasira ng cells. Subalit ang sulforaphane ay lubhang sensitibo sa init, hangin at ilaw. Ibig sabihin sa bawat oras na ang broccoli ay naka-expose sa room temperature, unti-unting nasisira ang natural na panangga nito sa sakit. Sa isang pag-aaral mula sa Journal of Agricultural and Food Chemistry, ipinakita na ang broccoli na naiwan sa labas ng refrigerator sa loob ng 2 araw ay nawawala ng halos 60% ng antioxidant capacity. Hindi lang yon, nasisira rin ang texture, kulay at lasa nito. Ang matingkad na berde ay nagiging mapurol na dilaw at ang bulaklak nito ay naglalambot at bumabaho. Pero ang mas hindi nakikita, sa ganitong kondisyon dumarami ang bacteria at mold spores na maaaring magdulot ng gastrointestinal distress sa matatanda. Kung iniisip mong sayang naman, isipin mo ito. Mas sayang ang katawan mong pilit na pinoprotektahan laban sa sakit kung mismong pagkain mo ang nagpapahina rito. Gaya ni Mang Isko, baka naglalagay ka rin ng broccoli sa ibabaw ng mesa, iniisip na bukas pa ito lulutuin. Pero sa bawat oras na lumilipas, nawawala ang sustansya. Hindi mo lang nararamdaman agad, pero unti-unti kang tinatalo sa loob. Ano ang tamang gawin? Ilagay agad ang broccoli sa refrigerator, sa breathable plastic bag o mesh bag, at tiyaking hindi ito basa. Huwag din itong siksikin sa sulok
kailangan nito ng kaunting sirkulasyon para manatiling sariwa. At pinakamahalaga, lutuin ito sa loob ng 2 hanggang 3 araw mula pagbili. Huwag nang patagalin pa. Ang gulay na kayang magpahina ng pamamaga, protektahan ang utak at atay, ay hindi dapat tinatratong parang kalabasa na pwedeng iwan sa mesa ng 1 linggo. Kung pinipili mong kumain ng broccoli para sa kalusugan mo, gawin mo na rin ang tamang paraan para hindi masayang ang benepisyo. Dahil minsan, ang lakas ng katawan ay hindi lang galing sa kung ano ang kinain mo, kundi kung paano mo ito inihanda. 7. Kamatis. Pulang paborito pero nagiging mapanganib sa init. Walang kasing paborito sa maraming Pilipino ang kamatis. Mapasawsawan, salad o pampalasa sa sinigang at adobo, laging may lugar ito sa hapagkainan. Ngunit ang kamatis, sa kabila ng pagiging matibay at masarap sa unang tingin, ay isang gulay o prutas na sobrang sensitibo sa temperatura at oras. Maraming seniors ang iniisip na pwede itong itambak lang sa mesa o ipatong sa basket ng ibang gulay. Pero ang hindi nila alam, sa bawat oras na naka-expose ito sa room temperature, unti-unting nawawala ang lakas nito at tumataas ang panganib. Ang balat ng kamatis ay manipis at ang laman sa loob ay mataas sa acidity at moisture. Sa ganitong kondisyon, kapag iniwan ito sa mainit na lugar, lalo na sa kusinang walang maayos na ventilasyon, nagsisimula itong maglabas ng ethylene gas na nagpapabilis ng pagkahinog at pagkabulok. Ibig sabihin, kahit hindi mo pa niluluto, sa loob-loob nito ay may nangyayaring silent fermentation. Kapag sumobra ito, nagkakaroon ng microbial imbalance sa laman ng kamatis, isang bagay na hindi mo maaamoy agad o makikita, pero nararamdaman sa tiyan ilang oras matapos itong kainin. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Food Safety Authority ng Southeast Asia, ang kamatis na naiwan sa 28 degrees Celsius na temperatura sa loob lamang ng 2 araw ay naglalabas ng yeast activity na maaaring magdulot ng kabag, acidity, at sa mga may ulcer, matinding pananakit ng sikmura. Sa mga senior na kadalasang may kasamang ibang iniinom na gamot, ang ganitong kondisyon ay pwedeng mag-trigger ng side effects na delikado, gaya ng pagsusuka, hindi pagkatunaw ng pagkain o hyperacidity. Isa pa sa mga hindi alam ng marami ay kapag ang kamatis ay inimbak kasama ang ibang gulay tulad ng sibuyas, sili o sayote sa isang basket, pinapabilis nito ang pagkasira ng mga gulay sa paligid. Ang ethylene gas ay hindi lang para sa sarili niyang bunga. Ito rin ay may epekto sa mga katabing pagkain. Ang solusyon, hindi basta ilagay lang sa ref. Ang tamang paraan ng pag-iimbak ng kamatis ay depende sa hinog nito. Kung medyo hilaw pa, pwedeng iwan sa malamig at madilim na parte ng kusina. Pero kung hinog na ito, dapat agad nang ilagay sa refrigerator. Ilagay sa isang lalagyang hindi masyadong sikip at ihiwalay sa ibang gulay. Huwag ding hugasan bago itago para hindi mapabilis ang pagkasira. At tandaan, kapag lumambot na ang kamatis, kahit hindi pa ito bogbog, maaari na itong may bit-bit na bacterial growth. Huwag mo nang ipilit na gamitin pa ito. Mas mabuting magbukas ng bago kaysa magbukas ng pinto ng sakit. Ang kamatis ay simbolo ng sarap at sigla sa pagkain. Pero kung mali ang pagtrato mo rito, maaaring ito rin ang dahilan ng paninikip ng tiyan, pagsakit ng ulo o tuluyang pagkakasakit. Kaya bago mo pa isawsaw ang susunod na piraso sa asin, itanong mo, sariwa pa ba ito? O sakit na ang dala? Huling paalala mula sa gintong edad. Ngayong nalaman mo na ang tamang pag-iimbak ng mga gulay, sana ay mas mapangalagaan mo pa ang iyong sarili at ang mga mahal mo sa buhay. Tandaan, hindi lang gamot o check-up ang susi sa mahabang buhay. Ang kalusugan ay nagsisimula sa kusina. Sa bawat simpleng hakbang,
gaya ng paglalagay ng broccoli sa malamig o pagtabi ng sibuyas sa tuyong lugar, may kaakibat na pag-aaruga para sa iyong katawan. Kung may natutunan ka ngayon, mag-iwan ka ng komento sa ibaba. Sabihin mo kung alin sa mga gulay ang madalas mong ginagamit at paano mo ito iniimbak. At kung nais mong makakuha pa ng ganitong klaseng impormasyon, mag-subscribe ka na sa Gintong Edad. Ibahagi mo rin ang video na ito sa iba. Baka ito ang makapagsalba sa kanilang kalusugan. Dahil ang kaalaman kapag ibinahagi ay nagiging buhay. Maraming salamat po.